Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloobong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Pinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan, sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka papansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip na pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi, sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan, sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu,
sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga ama. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Magandang umaga din po sa aking kapatid na si Father Apo po, na dati po dito siya naka-assign. Siya po ay kaisa po ng ating Santa Misa po ngayon. Welcome po, Father. Sa mga pilgrim po, sa mga parishioners at mga bisita, maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang mga karanasan po ng tao, lalo na po kung titingnan po natin, kung pupunta po tayo sa mga katulad po ng probinsya, marami po tayong mapapansin na sakahan. At madalas, pag tayo nakakapansin na sakahan, ibig sabihin, mayroong magsasaka. At pag sinabi nating magsasaka, maingat siya sa kanyang itinatanim na binhi. Sapagkat yung binhing itatanim niya ay dapat marami ang maaani. Kaya ang mabuting binhi o matabang binhi ay laging dumadami, laging nagmumultiply. So ibig sabihin, pag ang isang magsasaka ay nagtanim na, mag-iintay siya hanggang sa dumating ang panahon na dapat anihin. Sa proseso ng pag-aalaga ng bukurin o sakahan, maraming mga pag-aaral, maraming proseso, maraming sakripisyo, pero matyagang nag-iintay. At pag pinagtyagaan niyang mag-intay,
merong magandang resulta. So, ibig sabihin, ang isang magsasaka ay merong matayog at matalas na karunungan. Hindi pa nangyayari, pero nangyayari sapagkat sa kanyang karanasan. At sa karanasan ng isang magsasaka, hindi naman po lahat na masasabi po nating nakakajakpat sila. At ano pong kinalaman nito sa ating buhay? Katulad po sa ating Ebanghelyo, na ang ating Panginoong Yesus ay gumamit ng talinghaga, ang talinghagang nagsasabi para madali nating maunawaan ang kanyang mga salita, ang kanyang kalooban, at ang kanyang mga kautusan. Narinig po natin kung paano ang isang may-ari na naggasik sa kanyang bukirin, na naggasik ng mabuting butil, ng mabuting trigo, at sa kanyang paghahasik, meron habang sila po ay wala at natutulog, meron namang nakisama, at ito po ay ang damo. Kaya nung po dumating na ang tagsuloy, ang kanyang alipin ay nagtanong, "Di po ba ang inyong hinasik sa bukirin ay matabang butil? Bakit po may damo?" Ang sabi ng may-ari, may kaaway dahil sa kagagawan ng kaaway. Sa buhay po natin, kung may kabutihan, meron din nangyayaring kasamaan. So, sa buhay po natin, bilang isang naglalakbay, maintindihan po natin ito sapagkat sa tulong ng ating mga karanasan, sa tulong ng ating kaalaman, sa tulong ng ating karunungan, ang salita ng Diyos, ang kanyang salita na nagbibigay ng magandang buhay sa bawat isa po sa atin. Narinig po natin na sinasabi sa ating Ebanghelyo, na sinasabi ng may-ari at sinasabi niya ng alipin, aalisin po ba natin ang damo? Anong sabi ng may-ari? Wag, baka makasama ang trigo. Hayaan mong sabay sila. At doon ay ipakita ng ating Panginoon, kailanman ang mabuti ay mananatiling mabuti. Pero ang isang masama, in the process, pwede rin po siyang maging mabuti. Hindi ang tao likas na masama. Ang tao ay mabuti. Ang nananampalataya sa ating Panginoon ay naghahasik ng kabutihan. At nung sinabi ng ating Panginoon, o sinasabi na may-ari ng bukirin ay wag, ibig sabihin, may pagmamalasakit siya doon sa damo, na darating ang panahon na siya din ay magbabago. At ang kanyang pagbabago ay sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Ganon din po sa buhay po natin. May mga tao pag tayo gumagawa ng kabutihan, kabaitan, o pagiging isang generous, o pagiging isang makakristyanong pamumuhay, mayroon pong kukontra dyan. Mayroon at mayroon sisira dyan. Kaya kung may sisira dyan, huwag po natin silang patulan. Pagpatuloy lang po natin ang ginagawa nating kabutihan. Sapagkat ang paghahasik ng Panginoon ng binhi, ang bawat isa sa atin ay nakakatanggap nito. So, ibig sabihin, ang binhing ibinigay sa atin ng ating Panginoon from the very beginning ay napakabuti. So, kung titingnan po natin pagdinilayan, mula sa umpisa't umpisa pa, ang kabutihan pa rin ang mananaig. Kaya kung minsan tayo nagkakaroon ng problema, kaya kung minsan tayo nagkakaroon ng tampo, marahil sinasabi sa ating Ebanghelyo, ako ba ang tinutukoy ng Panginoon na masamang damo? Ako ba ang tinutukoy ng Panginoon na mabuting trigo, na matabang trigo? Kaya kung titingnan po natin sa buhay,
Ano ang pasya ng isang tao? Ano ang disposition ng isang tao? Kaya kung ang disposition ng isang tao ay para sa kabutihan, mangyayari't mangyayari ito. Kaya lang po sa buhay po natin, bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, maraming hamon, maraming mga pagsubok, at bawat pagsubok, umaasa tayo na lagi tayong pagkakalooban ng ating Panginoon. Tulad po ng sinabi ko po, sa umpisa pa lang, tayo na po ay pinagpala ng Diyos. At ang kanyang pagpapala ay isang pagpapala para sa kabutihan at kaganapan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kaganapan na ang bawat isa sa atin ay kanyang kakalingain. Ang mahalaga din po dito ay sinusunod po natin ang kanyang kalooban. Walang nangarap sa bawat isa po sa atin na mapasama, kundi ang pangarap ng bawat isa sa atin ay mapabuti. Ang bawat isa sa atin ang pangarap na maging maayos ang pamumuhay, na maging makakristyanong pamumuhay. Walang namuhay sa atin na masasabi nating ayaw natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Pero kung titingnan po natin sa ating ebanghelyo, may sinasabi ang Panginoon na pasok ng kaaway. Kung tayo po ay napasok ng kaaway, kailangan ba natin silang protektahan? Katulad na lang po sa nangyayari sa lipunan, nangyayari sa ating bayan, nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan sa bawat isa. Nandoon sinasabi natin ang kasamaan, nandoon din po ang kabutihan. Kaya minsan sa buhay po natin, tayo na mismo ang kailangan magmalasakitan sa bawat isa po sa atin. Tayo po mismo ang gagawa nito. At ang pagbibigay sa atin ng ating Panginoon ay isang katuparan na dapat po nating isinasabuhay. Lahat naman po tayo may pinagdaanan. Lahat tayo nakaranas ng rejection. Lahat po tayo nakaranas ng pang-aalipin. Lahat po tayo nakaranas ng hindi magandang pagtrato sa ibang tao. Pero lagi po nating iisipin, ang lahat na nangyayari ay may dahilan ang Diyos. Kaya yung dahilan ng Diyos sa araw na ito ay lagi nating ipagbigay alam sa lahat na kailanman ang kabutihan ng pagpapala ng ating Panginoon ay mananatili sa ating puso't isipan. Kaya't sa buhay po natin ng pagsunod, huwag po nating kalilimutan na ang bukirin na tinutukoy ng ating Panginoon ay ang bawat isa sa atin, ang bawat isa sa ating hinasikan ng mabuting balita ng ating Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya't umaasa ang bawat isa sa atin na mananatili at pananatilihin ang kabutihan ng pagiging isang Kristiyano. Hindi lamang po sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa lahat ng ating mga kapatid na hinihingi ang kabutihan at pag-alala sa bawat isa sa atin. Kaya't sa buhay po ng ating pananalig sa ating Panginoon, samahan po natin ito ng tapang. Kahit alam po ng ating Panginoon na ang bawat isa sa atin ay may kahinaan, lalo na po sa pagdating sa panalangin. Minsan tayo po ay nananalangin, pero iba ang ating iniisip. Pero may sagot ang Diyos kung bakit hindi tayo nakapokus sa ating mga panalangin. At ano yung dahil, at ano yung utos ng Diyos, at ano yung pinapaalala sa atin. Ipinadala ang Espiritu Santo na ang bawat isa sa atin ay maging hulma ng katotohanan. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano na patuloy na naglalakbay, na patuloy na gumagawa ng kabutihan, huwag po sana tayong patatalo sa mga kaaway. Panatilihin po natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Inuulit ko po, ang ating ebanghelyo ay nagsasalita sa atin. At ang salita sa atin ng Panginoon, ako ba ang tinutukoy ng Diyos na masamang damo? O ako ba ang tinutukoy ng Diyos na isang mabuting trigo? Tayo po ay magsitayo.
Sabay-sabay po natin dasalin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. buong kababaan loob na lumapit tayo sa ating amang mapagkalinga. Ilahad natin sa Kanya ang pangangailangan ng sambayanang nananahan sa Kanyang kaharian dito sa lupa. Sa bawat taludtod ng panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamamatnubay ng Espiritu Santo ay manatili nawang manahan sa simbahang katolika at sa pangunguna ng Santo Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari ay maipaunawa at maituro sa mga mananampalataya ang tunay na kahulugan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang katarungan ng Diyos at liwanag ng Espiritu Santo ang maghari sa mga bansa at maging matabang lupa nawa ang sanlibutan na ang sumisibol ay ang tunay na diwa ng pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagiging matiyaga at makatarungan ng Diyos ay maging buhay na karanasan ng mga taong nasa gitna ng pagdurusa, bunga ng kawalang katarungan at makabanaag nawa sila ng pag-asa, lalo na sa panahon ng kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapamalay ng Diyos ng kanyang pagmamahal ay maunawaan at makita natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay at magsilbing kaharian nawa ng Diyos ang ating mga tahanan, na sa tuwinay ang tagpuan ay ang pagdiriwang ng sakramento ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, loobin mo nawang pakinggan ang aming inilahad na panalangin. Sa tulong nawa ng iyong mga biyaya, kami ay yumabong sa pagmamahal at paglilingkod ng ganap naming may tatag ang iyong kaharian sa aming sambayanan. Sa pamagitan ng Jesucristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasang sumasapat naman sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginanap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng mga kaloob sa mga alay ni Abel na lubamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad kong magbago ang kinamias ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan.
Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilit na kagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, sabay-sabay po nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, niliyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan ng magkailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, itong ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magalangin Panginoon, awitin ng iyong masanin, ay aking Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa mga patalastas. Una, sa inyo pong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana, pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng Pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita po ngayon sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya.
Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang mga iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina. Ika-6, ang Social Services Desk ng ating dambana ay bukas para sa pagtanggap ng inyong mga tulong at donasyon sa gagamitin sa ating buwanang charity activities na isinasagawa tuwing ika-23 ng buwan. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Ms. Verna Death sa ating pamisahan o sa ibabang palapag ng ating kampanaryo. Ang inyong kabutihang loob ay malaking tulong sa patuloy nating paglilingkod at pagmamalasakit sa ating mga kapatid na nangangailangan. Panghuli, narito po sa atin ngayon ang mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusloban, Lipa City upang humingi ng tulong para sa ipinapatayo nilang simbahan. Sila po ay nasa bandang likuran at ang mga sobre po ay ipinamimigay nila para sa inyong tulong at donasyon. Nawa po'y maging biyaya tayo para sa kanilang simbahan. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at panitilihin natin ang kalinisan at katahimikan sa diwa ng pananalangin sa ating simbahan. Magsitayo po para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mo tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po muna po ay magsiupo. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Gawaran nawa kayo ng pagpapala na mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos sa inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.